Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Sa Pulsa Video, ang pulang kotseng yan bigla na lang ng araro ng motor at e-bike. May lalaki pa nga muntik ng masagasaan. News 5 Exclusive. Driver na nakabangga ng bata, kinuyog na, pinagnakawan pa raw ng mga sumugod na taong bayan. Isa pang eksklusibo, binatilyong pasimuno raw ng gulo, binugbog ng mga tanod. Pati ang nagbe-video, nadamay sa pamamalo. Eto na nga. Direktor ng Project Loki na si Sian Lim, tumanggap ng mga papuri. Mga bida ng Mystery Thriller series, excited na sa pilot episode bukas. At anak ni Sexbomb IC na si Sofia, ibinunyag na sinakalsyanuan ng kanyang stepdad na si Alvin Aragon. Pati ang singling host na si Kay Brosas, gigil na gigil. Nairita ako, totoo lang. So iyan na kayo pumunta sa langit. 7? Hawak na ng mga pulis ang umano'y mastermind sa pagpatay sa Chinese national na chinop-chop at isinilid sa drum sa Pasay. Tinukoy lang ang suspect bilang si alias Davao. Unang nagpakilalang Taiwanese si alias Davao. Pero ayon sa Taipei Economic and Cultural Office in the Philippines o TECO, Chinese national ang suspect. Gumamit lang daw ito ng Peking Taiwanese passport na nabili lang sa isang messaging app. February 15 nang masapul sa CCTV na ibinababa ng suspect ang drum na may laman na palang bangkay mula sa isang condominium sa Pasay. Isinakay sa closed van ang drum at inabandona sa Maynila. Una nang nahuli ang isa pang suspect na nag-arkila ng sasakyang ginamit sa pagbiyahe ng bangkay. Pasintabi lamang po, may nahalo raw na dumi ng ipis at taga sa mga binibentang iligal na sigarilyo sa bansa. Yan ay ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Kaya naman sunod na pupuntiryahin ng ahensya ang mga palengke kung saan binabagsak ang mga iligal na sigarilyo. Narito ang Frontline Report. Kahon-kahong peking sigarilyo, sako-sakong mga dried tobacco, pati na rin ang mga peking packaging at inabandonang mga aparato. Ilan lang ito sa nadatna ng mga otoridad sa isang warehouse sa Tansa, Cavite. Kasama sa mga gumaluga dyan, si Interior Secretary John Vic Remulla. Ayon sa DILG, nag-ugat ang inspeksyon ng may magsumbong na concerned citizen. Nangangamoy tabako raw kasi ang lugar. Sa bisa ng Letter of Authority to Inspect, dito na nabisto ang iligal na karakarahan sa warehouse. Lumalabas na galing daw China ang mga makinaryang ginagamit sa paggawa ng iligal na sigarilyo sa bansa. Bagamat walang naaresto dahil walang tao sa lugar, nasa 200 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando. Kabilang dyan ang mga raw materials na ginagamit sa paggawa sa mga smuggled na sigarilyo. Dati na raw na-raid ang naturang warehouse dahil sa smuggled appliances, pero ang nakadeklara ay storage facility para sa canned goods. Nakaregister daw sa isang Pinoy ang warehouse sa pangalan ni Jimmy Reyes Cua na taga Cavite. Pero pag-aari raw ito ng isang Tony Loa. Irereklamo sila ng paglabag sa Anti-Smuggling Act. Sunod na target ng ahensya ang nasa likod ng distribusyon at mga nagtitinda nito. Ito po'y babala sa lahat, pakiusap ko sa lahat ng nasa palengke sa buong Pilipinas. Sa sunod na linggo ay magre-raid na kami. Yung nasa palengke na distributor, kakasuhan namin kayo ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ang kaso nyo ay magiging non-bailable. Ngayon pa lang, itago nyo na yan. Kung matatandaan, magkakasunod na sinalakay ng DILG ang mga illegal na warehouse at paggawaan ng sigarilyo sa ilang bayan sa Pampanga nitong mga nagdaang linggo. 6 na Chinese nationals ang naaresto. Una nang isiniwalat na may 2 politikong mula sa Northern Luzon ang nasa likod nito. Mastermind at financer umano ang 2 sa illegal na tabako sa bansa. Ayon pa kay Remulla, 10 pang pabrika na iligal na gumagawa ng sigarilyo ang nasa bansa. Usually mainland Chinese ang nag-ooperate ng mga makina. At saka makina niya lahat na galing mainland China. Hindi mangyayari to kung wala silang protector.
Hindi mangyayari, imposible na mangyari to na wala silang protector. Sigurado ako na merong tao sa gobyerno. Giit naman ni Remulla sa publiko, mura ngang nabibili ang mga smuggled na sigarilyo pero may peligro yan. Yung dumi po ng daga at ipis, humahalo po yan sa sinisigarilyo nyong illegal. Kaya pakiusap ko, kung kala nyo nakakamura kayo, sa katagalan, nasisira ang katawan nyo rito. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Tobias, News 5. Nasa pool sa video ang pagbulagta ng isang siklista sa Pasig. Bigla na lang kasi siyang binaril sa ulo. Nasa Frontline ang balitang yan, si Dave Abuel, exclusive. Bumibili sa tindahan sa Pasig ang siklistang yan nang makuha na nito ng CCTV nitong Lunes ng umaga. Maya-maya, kitang bigla siyang tumumba. Sa puntong yan, binaril na pala siya sa ulo. Dugo ang humandusay sa kalsada ang biktima. Tinamaan siya ng bala sa tenga at tumagos ito sa kanyang pisngi. Naisugod pa sa ospital ang 58 years old na lalaki pero namatay rin kalaunan. Base sa investigasyon ng pulisya, ang lalaking sakay ng puting motor na nakunan sa CCTV ang bumaril sa biktima. At habang nakatalikod tong ating biktima ay bigla na lang binaril sa ulo nitong suspect at pagkatapos po nun ay mabilis siyang tumakas papunta po ng Taytay Rizal. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa krimen pero tukoy na raw ang pagkakakilanlan ng suspect. Wala namang ideya ang mga kaanak ng biktima sa posibleng motibo. Mabait daw kasi ang biktima at wala namang naikwentong banta sa buhay. Mensahe nila sa gunman, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang babalik sa'yo. May Diyos na bagabagin ang puso mo para makonsensya ka. Sana sumuko ka. patuloy ang paghahanap ng mga otoridad sa suspect na mahaharap sa reklamang murder. Nagpapalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Pinagbabaril ang isang tricycle driver habang namamasada sa Negros Occidental. Ang punot dulo ng krimen, away sa lupa. Nasa Frontline na balitang yan si Mobile Journal, Kayla Makantan. Alas 7:20 ng umaga noong Miyerkules, February 18, sa kalsadang ito sa Hacienda La Roca, Santa Rosa, Murcia. Pinaulanan ng bala ang 44 anyos na si Elias Abaw. Kahahatid lang daw noon ang biktima sa kanyang estudyanteng pasahero. Naglapitan siya ng riding in tandem at makailang ulit na pagbabarilin. Mabilis na umeskapo ang mga salarin ayon sa nanay at misis ng biktima. Bago ang insidente, may ilang kalalakihan na raw ang nagbanta sa buhay ng biktima. Actually, ang threat na natanggap nila is coming from other person din naman. Kung baga ba na nasalin lang sa ibang tao, nakarating sa kanila. So sabi nila hindi naman daw nila kilala kung saan galing. Bagaman patuloy ang investigasyon ng mga pulis, land dispute ang nakikita nilang posibleng motibo sa krimen. Ito po ay tungkol doon sa lupa na sakop ng Barangay Amayco. Kasi may previous silang complaint na kinakaso nila. Actually, may nakuha kaming summon from court na may nandun yung pangalan ng victim natin. Hinala naman ng ilan, konektado ang krimen sa pamamaril nito lang nakaraang Enero 26 sa kapitbahay ni Abaw na si Barangay Kagawad Joe Arnel Gawan na nasawi rin. Hindi pa natin po ma-confirm. It's because wala pa po tayong ebidensya para ma-connect doon sa previous shooting na nangyari. Ano po yun na tinututukan din namin yun. With regards naman po sa nangyari, baka po may nakakita or may mga information po kayong nasagap, pwede po kayong mag-connect dito sa amin sa Murcia Police Station. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Kayla Makantan. Sumuko sa programa ni Senator Raffy Tulfo ang isang suspect sa pagpatay sa isang barangay Kagawad sa Quezon. Binastos umano ang suspect kaya niya nagawa ang krimen. Narito ang Frontline Report. Duguan, may mga saksak at taga sa katawan, at wala ng buhay. Ganyan nadatnan ng mga otoridad ang kagawad na si Alvin Sanchez sa Barangay Bulakin sa Dolores, Quezon. Sospek sa krimen, ang kainuman niyang si Aldwin Ortega. Sa inisyal na investigasyon, Martes nang mag-inuman sina Ortega at Sanchez. Sa kalagitnaan niyan, naglabas ng kutsilyo si Ortega at pinagsasaksak si Sanchez. Nakatakbo pa ang kagawad pero hinabol siya at muling pinagtataga gamit ang jungle bolo ng suspect hanggang sa mapatay. Matapos ang krimen ay nagtago si Ortega.
Pero kanina, humarap siya sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo para sumuko. Kasama pa ng suspect ang kanyang ina. Inamin ni Ortega ang krimen at inilahad niya ang dahilan kung bakit niya raw napatay ang kagawad. Bakit niyo po pinatay si kagawad? Kasi po hinalik-halikan po ako noon, tas gusto po makipagtalik. Eh hindi ko naman po gusto yung ganun. Ako yung sa dalawa ng kalasingan ko po. Okay. Nagawa ko po yun. Naging emosyonal ang ina ni Aldwin sa desisyon ng anak. Nahawa po ako sa kanya kasi po kabata-bata pa po, tapos meron po siyang anak na baby pa po. Ay mawawalan po siya ng trabaho at makukulong. Wala po susuporta kundi kami lang magtutulungan po. Napakabata pa po niya. Napatigil na nga po ng pag-aaral yung dalawa kasi po namatay din po yung aking asawa. Kumbaga po, sariwa pa po. January 23 po namatay. Nakausap din ng programa ang kapatid ng barangay kagawad na si John Kenneth Sanchez. Labis ang galit nila sa ginawa ni Ortega. Kasi hindi po lang siya, ganun yung gaganti niya. Tapos ngayon natatakot na makulong. Eh yung kapatid ko nga patay na. Naawa kayo na mawawalan ng trabaho. Ano ba yung ginawa niya sa kapatid ko? Hindi ba siya naawa? Nakatumakbo na, hinabol pa niyan. Ang mahalaga, Mr. Sanchez, gugulo ng hustisya lalo pat nandito siya ngayon. Sa hiwalay na panayam sa News 5, kwinento ni Ortega kung bakit siya sumuko. Natakot akong sumuko sa Dolores kasi nga po, pinagbabantaan na ho talaga ako doon. Ubusin daw po ang pamilya namin Ortega sa Dolores, Quezon po. Hawak na ng Dolores Police ang suspect habang hinahanda ang isasampang kaso laban sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Galit na galit at nanakit ang mga barangay tanog sa Pasig City. Pinagpapalo nila ang magkakapatid na nanggugulo raw sa kanilang lugar. Aktual na pananakit sa pool sa video sa Frontline Report ni News 5, Mr. Exclusive, Gary De Leon. Pilit hinihila ng mga barangay tanod pero nagmamatigas ang 17 anyos na si Jay sa covered court ng Barangay Pineda sa Pasig City. Ayaw sumama ni Jay papunta sa patrol vehicle. Ang isang tanod tila napikon na. Huli ka sa camera! Hinila niya ang damit at sinampal si Jay pero ayaw pa rin sumama ng binatilyo at sunod naman siyang pinalo ng bakal sa paa. Pati ang kumukuha ng video, hinataw din ng tanod ng pamalo. Umarang din ang kuya niya na si Miko, pero patuloy sa pamamalo ng bakal ng tanod. Bago ang tagpo na yan, nagkagulo raw sa kanilang lugar. Nagkaasaran umano ang mga nag-iinuman kung saan nasangkot ang kanyang kuya Miko. Nag-away-away nga po sila dito, batuan ng bato, sir. Umiinom po sila, sir, ang alam ko lang po. Pero po ako, tulog na po ako ng sir. Nagising po ako, nag-aaway na umiyak po mga kapatid ko. Pinagbabato po dyan sa harap ng bahay namin. Tapos kaaway po pala kuya ko. Nasaksak daw ng katana si Miko sa gitna ng gulo. Kaya nagpasaklolo sila sa mga opisyal ng barangay. Pero imbis na tulungan, itinuro pa raw silang pasimuno ng gulo. Sabi po namin, sir, may saksak siya. Kaso wala pa rin po. Sabi po namin pa-medical. Ang kaso po, may nagsalita pong isang barangay doon. Pusasan daw po kuya ko. Bakit daw po pusasan? Ayun po, dadalhin daw po sa PCP1. Sabi po, dadalhin niya sa PCP1? para po i-blatter daw po sana doon. Doon na pumalaga magkapatid at nangyari na nga ang tagpong nakunan ng kanilang kaibigan sa video. Dinala sa presinto si Miko at isa pang kasama. Pero pinagamot din ito sa ospital dahil sa sugat na tinamo sa paa. Sinubukan namin hingan ng pahayag ang barangay. Ayon sa kapitan, wala pa raw aksyon na maaaring magawa sa kanyang mga tauhan. Nasaktan din daw ang mga tanod sa pagmamatigas ng magkapatid. Maraming nasaktan sa mga tanod namin kaya talagang nag-file din ng complaint yung mga tanod mismo natin sa kapulisan. Sinampahan ng Barangay Pineda ng kaso at nakakulong na ngayon si Miko at isa pa niyang kasamahan dahil umano sa panggugulo at pananakit sa mga tanod. Napanood na raw ng Commission on Human Rights ang video at kasalukuyan na nila itong iniimbestigahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa pool sa video ang coaching ng araro ng motor at e-bike sa Parañaque. 2 ang sugatan habang ang nakabanggang driver tumakas. Narito ang Frontline Report.
Sa dashcam video na kuha kahapon, kita ang pulang kotse sa barangay Don Galo sa Parañaque City. Maya-maya, inararo nito ang mga nakaparadang motor at e-bike. Damay rin ang isang nakakariton na kita pa sa video na tumilapon. Muntikan pa siyang mabundol ng sasakyan sa kabilang linya ng kalsada. Ang aksidenteng yan, nakuhanan din ng CCTV. Kitang-kita rito kung paanong muntikan na ring masagasaan ang isang lalaki na nakapwesto malapit sa inararong e-bike. Sinubukan pa ng driver ng pulang kotse na tumakas. Pero hinabol siya ng rider na nakakuha ng buong pangyayari. Nag-counterflow pa ang salarin habang tumatakas. At nang madikitan ang pulang kotse, sinigawan siya ng rider. Pero parang walang narinig ang salarin. Dumiretso siya pa Rojas Boulevard kahit beating the red light. Nakatakas siya. Samantala, dinala naman sa ospital ang dalawang lalaking sugatan matapos muntik masagasaan. Ngayon po ma'am, nasa ospital po. Nasa ospital pa po eh. May bali po sa paa at saka balaka. Ospital po ng Parañaque po. Nakarating na ang insidenteng yan sa barangay at naipadala na nila sa Traffic Bureau ng Parañaque ang video. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon at tinutugis rin ang nang-ararong driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office sa driver ng nang-ararong kotse. Sinuspindi na rin ng 70 araw ang kanyang lisensya habang isinailalim sa alarm status ang sasakyan. Aprobado na ng ICC ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umabsent sa kanyang confirmation hearing sa Lunes. Bago yan, sinubukan pa ng prosekusyon na ipabasura ang hiling ng dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Magpapatuloy ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes kahit hindi siya dumalo. Ipinunto ng ICC na batay sa Rome Statute ng Rules of Proceedings and Evidence, pinapayagan ng pretrial chamber na isagawa ang pagdinig kahit na wala ang suspect sa kaso kung maghain siya ng kanyang waiver. Ipinunto rin ng korte na alam ng dating Pangulo ang kanyang karapatang dumalo at ang kahihinatnan kung siya ang a-absent. Bago niyang kinwestiyon ng prosekusyon ang hearing ni Duterte. Sa sulat ng ICC Office of the Prosecution sa Pretrial Chamber 1, giniit nilang physically at mentally fit ang dating Pangulo para dumalo sa pagdinig. Napatunayan na raw ng mga eksperto ng ICC na nasa maayos na kondisyon ang kalusugan niya. Taliwas ito sa sulat ni Duterte na matanda, pagod at mahina na siya kaya ayaw na niyang dumalo sa hearing na magdedesisyon kung lilitisin siya ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa drug war. Ayon sa prosecution, bigo si Duterte na makapagbigay ng dahilan para umabsent sa pagdinig. Ang pagtanggi raw ni Duterte na kilalaning lehitimo ang proseso ng ICC ay hindi rason para hindi siya magpakita. Kaya hiling ng prosecution sa pretrial chamber 1, ibasura ang request ng dating Pangulo na umabsent. Ayon naman kay Attorney Nicholas Kaufman, karapatan ng kanyang kliyente na maghain ng waiver nang hindi pagdalo kaya ito ang ginawa ng dating Pangulo. Sa confirmation hearing, kasado na ang watch party ng human rights groups kasama ang ilang pamilya ng biktima ng drug war. Sa dambana ng paghilom sa La Loma Catholic Cemetery, may 5 panibagong urn ng mga biktima umano ng extrajudicial killings ang inilagak kanina. Nangungulila pa rin ang pamilya ng mga biktima pero nagpapasalamat sila na kahit papaano ay uusad ang pagkamit nila sa hustisya sa The Hague. Hindi kami tatahimik. Ngayon na naihimlay, mas makakasigaw at mas makakatindig para sa paghilom nila. Paghilom ang pinag-usapan, ito ay may kasamang katarungan. 3 oras ang ilalaan kada araw sa mangyayaring confirmation hearing simula February 23 hanggang 27. Ang Malacanang hindi na raw kailangang i-monitor pa ang pagdinig. Bagamat mananatiling updated si Pangulong Bongbong Marcos lalo't mga Pilipino ang sangkot dyan. Hindi po kailangan mag-monitor ng Pangulo.
Ang sabi nga po natin, ang minomonitor po ng Pangulo ay yung interest po ng ating bansa. Kung meron po mangyayari sa hearing, ito po ay personal na po kay dating Pangulong Duterte. Nanindigan din ng palasyo na hindi totoong dinukot si Duterte para dalhin sa The Hague, Netherlands. Naglapag pa ng mga resibo si Yuse Claire Castro. Ito nga po ay aking nakita sa isang news kung saan Philippines Duterte says he will accept arrest if ICC issues warrant. Ito ay may date na March 10, 2025 at itong salaysay na ito ay nakuha pa nung siya ay nasa Hong Kong. So, papaano nilang masasabing may kidnapping kung mismo ang dating Pangulong Duterte ay handang magpaaresto kapag ang warrant of arrest ng ICC ay nandyan na? Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, panoorin ang special coverage ng News 5, 1 News, 1PH at True FM sa confirmation hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands. Live na ihatid ni Angela Lagunzad Castro at News 5 Vigilante Mac Ortiz ang pinakabagong balita at mahalagang update sa loob at labas ng ICC simula February 23 hanggang February 27. Sa ibang balita, hindi raw kailangang itaas sa Alert Level 3 ang Bulkang Canlaon sa Negros Island kahit pa pumutok ito kahapon. Ayon yan mismo kay VPOX Director Teresito Baculcol. Hindi na naman daw kasi nagkaroon pa ng aktibidad ang bulkan bukod sa mga naitalang pagyanig sa nakalipas na magdamag. Sa criteria ng PHIVOLCS, itinataas sa Alert Level 3 ang isang bulkan kapag ito ay may high level of volcanic unrest o yung patuloy itong nag-aalboroto. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 2 ang Canlaon. Ibig sabihin, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4 kilometers radius permanent danger zone nito. May unrest pero wala pa tayong nakitang malinaw na signal na papunta ito sa mas matinding stage na pang alert level 3. So pero posible pa rin ng yung panibagong biglaang pagsabog kaya hindi na dapat tayo maging kampante. Ito ang patay sa kabi-kabilang landslide sa ilang lugar sa Mindanao dahil yan sa walang tigil na ulang dulot ng shear line. Live mula sa Davao City, aniya sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kumusta na ang panahon dyan ngayon? Julius, unti-unti nang bumubuti ang lagay ng panahon dito sa Davao City at tumigil na rin ang pag-ulan na may dalang malakas na hangin habang 7 naman ang kumpirmadong patay dahil sa nangyaring magkahiwalay na landslide sa Davao Oriental at Davao de Oro dahil sa epekto ng shear line. Halos lamunin ng lupa ang bahay na ito sa Purok 1, Barangay Pangyan, Trento, Agusan del Sur. Lumambot ang lupa dahil sa walang tigil na pag-ulan kahapon. Apektado ng shear line ang malaking bahagi ng Mindanao. Wala namang nasaktan sa guho. Pero sa Mati City, Davao Oriental, natabunan ng gumuhong lupa at malalaking bato ang isang pamilya. Gumamit ng backhoe ang rescue team para mahukay ang padre de pamilya, asawang buntis at 2 minor de edad nilang anak. Naisugod pa sila sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Patay din ang padre de pamilya at kanyang 2 minor na anak dahil sa landslide sa Barangay Rizal, Moncayo, Davao de Oro. Hindi na nakaligtas ang mag-aama dahil natutulog sila nang mangyari ang guho. Sa Laak, Davao de Oro, napaatras ang rider na ito nang unti-unting bumigay ang kalsada. Rumaragasa tuloy ang tubig mula sa bundok. Buwis buhay naman ang pagtawid ng mga residenteng ito sa bayan ng Montevista. Sama-sama nilang itinawid ang motorsiklo sa binahang kalsada. Umapaw ang Mayaon River kaya malakas ang agos. Hindi naman makatawid ang mga motoristang ito matapos mahati ang tulay sa New Bataan, Davao de Oro. Nagmistulang ilog naman ang National Highway sa bayan ng Maco dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa Asuncion, Davao del Norte naman, nagka-flash flood sa barangay Sagayan matapos umapaw ang Saug River. Halos anurin pa ang gate ng isang bahay.
Nagsagawa na ng preemptive evacuation sa bayan ng Nabunturan dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa Claveria, Misamis Oriental naman, patay ang isang rider matapos madaganan ng nabuwal na puno dahil sa lakas ng hangin. Sa Bislig, Surigao del Sur, isa-isa namang sinagip ang mga residenteng na-trap. Umabot sa 9 na talampakan ang tubig baha. Ang mga residente nagbabangka na dahil abot hanggang leeg ang tubig. Julius, ayon sa Pag-asa, posibleng magtuloy-tuloy pa ang matinding ulan sa ilang bahagi ng Surigao del Sur, Caraga at Davao Region hanggang bukas dahil sa epekto ng shear line. Samantala, kakatanggap lang natin itong impormasyon na may isa pang minero na nasawi kaninang umaga sa Pantukan, Davao de Oro matapos madaganan ng nabuwal na puno bunsod ng paglambot ng lupa dulot ng sunod-sunod na pag-ulan sa lugar. At kinumpirma naman ito ng Pantukan MDRRMO. Sumatotala, Julius, nasa 8 na ang nasawi dahil sa pananalasa ng shear line sa Davao Region. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Julius. Maraming salamat, Braille Montalvo. Naghahanda na ang mga otoridad para sa paggunita ng 40th anniversary ng People Power Revolution sa Miyerkules. Target nila na maging maayos at payapa ang programa. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Nagsagawa ng walkthrough inspection sa kahabaan ng White Plains Avenue ang lokal na pamahalaan ng Quezon City at ang MMDA. Isasara kasi nila sa Miyerkules ang daan bilang bahagi ng paggunita sa 40th anniversary ng People Power Revolution. Ayon sa mga grupong mag-oorganisa, kabilang na ang Ninoy and Cory Aquino Foundation at Trillion Peso Movement. Ang magiging aktibidad sa susunod na linggo ay kapareho lang ng isinagawang Trillion Peso March noong nakaraang taon. Pero ngayon, wala munang marcha mula EDSA Shrine hanggang sa People Power Monument para naman hindi makaabala sa trapiko sa working holiday. Definitely po, sa dami ng dadalo at sa daming mga separate na mga pagkilos at marami yung grupo ang maglulunsad ng kanilang kilos protesta, talagang mabigat at inaasahan natin na maapektuhan ang daloy ng trapiko. Alas 3 magsisimula ang programa at magtatapos sa isang misa sa EDSA Shrine. 200 metro ang layo ng stage mula sa People Power Monument. Sa sentro sa selebrasyon, ang panawagang mapanagot ang mga kurakot at maipasa ang anti-dynasty law. While we're seeing some progress from the Marcos administration, may ilang mga big fish na nakukulong. Yung mga ibang big fish, lalo na yung mga malapit kay President Marcos katulad ni Speaker Martin Romualdez, ay mukhang nakakalusot. So hindi sapat po yung nakikita natin. Hindi raw papayagang makaakyat sa stage at makapagsalita ang kahit sinong politiko. 5 grupo nag-apply ng permit para magkaroon ng aktibidad dito sa February 25. Pero para sa mga otoridad, parang hindi naman yata praktikal na magkaroon ng 5 entablado dito. Kaya ang pakiusap nila sa mga organizer, magkaroon na lamang ng iisang programa. Payag dito ang Ninoy and Cory Aquino Foundation, Trillion Peso Movement at ang pamunuan ng EDSA Shrine. Ang grupong Bagong Alyansang Makabayan naman at ang Kilusang Bayan kontra Kurakot may ibang gustong programa. Gusto ng bayan, sa EDSA Shrine isasagawa ang kanilang aktibidad. Pero ang problema, no rally zone ang simbahan. Yung mga iba na malakas ang loob na mag-rally tapos wala nang permit, they have to deal with the security forces natin. Siyempre, public order and safety concern yan. Ito ay historically accurate naman na venue kung saan nagsimula at inisbong yung EDSA One People Power. So doon po natin ilawat ng programa at anumang pagpapahayag na sinasabing ito ay no rally zone ay sa tingin namin taliwas sa diwa ng EDSA People Power. Patuloy pa rin daw na may kipag-usap sa mga otoridad ang grupong bayan para maidaos ng mapayapa ang kanilang programa. Nauna nang sinabi ng PNP na magde-deploy sila ng 11,000 pulis para sa seguridad ng mga pupunta sa Trillion Peso March. Pakiusap naman ng mga otoridad sa publiko. Iwasan ang mga pahayag na nang-eengganyo ng karahasan, pagkakaroon ng revolusyonaryong gobyerno at iba pang bagay na labag sa konstitusyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz, eto na nga! The QED Club is about to open.
Dahil simula nga bukas ay umpisa na ng detective work sa Project Low-Key. Ang lead star na si Dylan Minor excited. Pero bakit naiyak sa advanced screening? Nasa frontline na balitang yan si MJ Marfori. Hindi na nga nabigilan ni kapatid star Dylan Minor ang maluha matapos ang advanced screening ng Project Low-Key, ang first ever lead project ni Dylan. Pati ang co-star ni Dylan na si Jada, overwhelmed din. Just very happy na nagawa namin ang best namin. We did our best. We poured our hearts into this. And we're just very happy. Sa labas nga ng cinema, hindi rin magkamayaw ang fans ni Dylan. It's so surreal, it's still sinking in. But I just want to say that I'm so proud of our Project Low-Key family. And I'm proud of you, Dylan. Proud of you. I'm proud of you. Andyan din si Little Jada na naka-Lorelai costume pa na pinagawa pa ng kanyang mommy. From singer to actress na siya ngayon. Isa rin sa mga pinuri sa Project Low-Key ay ang direktor nitong si Zian Lim. Metikuloso raw kasi si Direk Zian sa shots, story execution at angles para ma-capture ang essence ng Wattpad adaptation written by Akos Ibarra at may mahigit 90 million reads. We're just very proud of our persistence and yung hard work na may showcase namin dito because we're all the people here in Project Low-Key are fans. Along with Dylan Minor and Jada, mapapanood din sa Project Low-Key si Marco Gallio. Mapapanood na ang Project Low-Key simula bukas sa Signal Play at Viva One app. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, News 5 exclusive. Dayuang motorista na inakalang ng hit and run, kinuyog at ninakawan pa. Trans woman, anak ni dating sex bomb IC na si Sofia, sinakal daw noon ni Alvin Aragon. I even protected you sa isang interview. Hindi ko nga sinabi na sinakal mo ko, di ba? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Natagpuang walang buhay ang isang bata sa Gimba, Nueva Ecija matapos malunod sa ilog. Kilala ang biktimang si Alias Tantan. Ayon sa mga pulis, iniwan saglit ang bata ng kanyang ina na pumunta lang sa bahay ng kanilang magulang. Pagbalik ay di na makita si Tantan kaya nagpatulong na ito sa mga kapitbahay. Dito na nakitang palutang-lutang ang bata sa ilog. Sa Madela, Quirino, dalawang magkapatid naman ang nalunod sa ilog. Sa ulat ng MDRRMO, naliligo sila noon sa ilog ng tangay ng tubig. Tinangka pa raw na sagipin ng 15 anyos na lalaki ang 9 na taong gulang niyang kapatid pero tinangay din siya ng agos. Natagpuan ang bangkay ng bata Lunes ng hapon habang kinabukasan na na-recover ang bangkay ng kanyang kuya. Kasalukuyang pinaglalamayan na ang dalawa sa kanilang tahanan. Nakuryente habang nangingisda ang 3 magkakapatid sa Sulat, Eastern Samar. Isa sa kanila ang namatay. Base sa investigasyon, malakas ang alon nang pumalaot sila hanggang sa nadala sila sa bahagi na mayroong live wire. Doon na sila nakuryente. Ang isa sa magkakapatid na gawang lumangoy papunta sa Pampang sa humingi ng tulong. To the rescue naman ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Yun nga lang, dead on arrival na sa ospital ang bunso sa mga mangingisda. Iniimbestigahan na kung may pananagutan ba ang electric company na may-ari ng nakakuryenteng live wire. Nilamon naman ang apoy ang ilang bahay sa barangay Palasan, Valenzuela City. Hating gabi nang sumiklab ang apoy. Kanya-kanyang salba na mga gamit at alagang hayop ang mga residente. Kandila at kasera ang hinihinalang pinagmulan ng sunog. Pero iniimbestigahan pa yan. Sa ngayon ay nagpadala na ng tulong ang barangay sa 4 na pamilyang nasunugan. Pansamantala muna silang mananatili sa evacuation center.
Weather update tayo mga kapatid. Sa ngayon, wala naman tayong binabantayang low pressure area o bagyo sa loob at maging sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pa rin pong amihan ang nagdadala ng malamig na panahon sa malaking bahagi ng Luzon at medyo malawak po yan nag-extend pa po yan dito sa ilang bahagi ng Visayas. Samantalang yung salubungan ng amihan at ng ating easterlies o yung tinatawag nating shear line ang dahilan po ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Visayas. Dahil po sa ating shear line, asahan na rin po natin ang patuloy na kalat-kalat na pagulan at mga posibleng thunderstorms sa malaking bahagi na po yan ng Mindanao. Although may mga areas po na sumisikat naman po yung ating araw, mataas po ang ating tsansa ng pagulan. Kaya mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan ito, gaya ng mga flash floods and landslides. Dito naman sa Visayas, nag-i-extend din po yung epekto ng ating shear line sa areas ng Eastern Visayas, maging dito sa Central Visayas, kasama na po dyan ang Cebu at ang area ng Bohol. Ang natitirang bahagi naman ng Visayas, kasama po dyan ng Palawan, mas maliwalas naman ang panahon, pero possible po yung ating isolated o mga localized na pagulan at thunderstorms tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito po sa area ng Negros, kung saan nandyan po yung aktibong Bulkang Kanlaon. Dito naman sa Luzon, meron tayong mga posibleng mahihinang pagulan, mga kalat-kalat na mahihinang pagulan sa ilang bahagi ng Bicol Region, Quezon, Aurora, Apayao, Kalinga, Mountain Province, kasama na po dyan ng Benguet at ilang diyan po sa area ng Baguio City. Ang natitirang bahagi naman ng Luzon, patuloy tayo makakaranas ng maliwalas sa panahon at kung may mga pagulan tayo, ito po yung mga daglian lamang na mahihinang pagulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Patuloy din po tayong makakaranas o makaka-experience ng malamig na panahon na dulot po ng ating amihan o northeast monsoon. Magpapatuloy po yan ngayong weekend. So may enjoy po natin yan kung may mga lakad tayo ngayong weekend. Pero sa susunod na linggo, aatras po muli yung ating amihan at mamamayagpag muli yung ating tinatawag na easterlies. Kaya magkakaroon tayo ng bahagyang pag-init muli ng temperatura o pag-init muli ng ating panahon. Pero sa ngayon, enjoy muna natin ang lamig ng panahon na dulot ng amihan. Sa katunayan, narito po yung ating mabababang temperatura na itala kaninang umaga. Bumagsak po yan sa hanggang 14 degrees Celsius sa Baguio City, 18.6 degrees Celsius naman. Diyan po sa area ng Batanes, 20 degrees Celsius po. Dito sa area ng Aurora, sa Baler at Kasiguran, maging dito sa Tanay, bumaba pa yan hanggang 18.9 degrees Celsius. Dito nga sa Metro Manila, magpapatuloy rin po ang maliwalas sa panahon ngayong darating na weekend. At kung may mga pagulan tayo, ito po yung mga posibleng may hinang pagulan lamang o yung ating mga dagliang pagulan na nangyayari tuwing hapon at gabi. So paghandaan po natin yan kung may lakad tayo ngayong weekend at enjoy pa rin po natin ang malamig na panahon, lalong-lalo na sa gabi at madaling araw. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Sa ibang balita, may ilang Duterte supporters ang nagsusulong ng tambalang Sara Duterte at Leni Robredo sa 2028. Si Senador Robin Padilla naman, handa raw maging running mate si VP Sara kung may basbas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Are you open to it, sir, for a Duterte-Padilla tandem for 2028? Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Tanging si dating Pangulong Rodrigo Duterte lang daw ang makakahikayat kay Senador Robin Padilla na tumakbo para maging vice-presidente at katandem ni VP Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Kasi yun, kaya naman ako nandito, ma'am, dahil sa kanya. Isa si Padilla sa mga itinutulak ng ilang Duterte supporters na maging kapareha ni VP Sara. Sakali mang siya ang gawing running mate ni VP Sara, handa na ba si Padilla sa batuhan ng putik sa kampanya? Katulad po ng kay VP Inday, wala na rin po ako maiisip na ibabato sa akin dahil naibato na lahat. Ex-con, bobo, tanga, lahat na. Babaero, lahat na po. Opo. Ako po naman di naman po ako balat sibuyas. Kung ganyan ho talaga ang ng politika natin, tatanggapin ho natin yan. Ang misis ni Padilla nauna nang sinabi na may panahong ayaw na niyang tumakbo ang asawa dahil hindi ito deserve ng mga Pilipino. Parang I feel na they don't deserve him. May mga ganun ako. Bukod kay Padilla, may ilang pangalan pa na lumutang na posibleng itambal kay VP Sara sa 2028 elections. Kasama na dyan sina Senator Amy, Senator Rodante Marcoleta at Senator Bongo. Pero ayon sa supporter ni VP Sara na si dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belhica, may agam-agam sa panibagong Duterte-Marcos tandem. Ang pinakamabisang katambal daw ni VP Sara ay si dating VP at ngayon Naga Mayor Leni Robredo. Pero I think kahit si VP Leni,
will be a good tandem for Sara. Ano mo kasi unity yung kailangan magkaisa na ang bansa. Pero may patutsada dyan ang Malacanang. So ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon, nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho, pro-Philippines versus not pro-any country. Nakatakdang magkita sina Pangulong Bongbong Marcos at Robredo Sanaga para sa issue sa baha. Para kay Robredo, super big deal ang pagbisita ni PBBM. Sobrang big deal na presidente ang pumunta. Kasi yung mga agencies na mga katulong to make things happen, nakita niya with his own eyes kung ano yung kailangan. Nililigawan ba ng palasyo si Robredo? Suhestyon na igagalang. Patawad, pero hindi napapanahon. Lumutang din ang pangalan ni Senator Bam Aquino na makatambal ni VP Sara na kamakailan lang ay nagsabing ideally ay dapat dito sa mga korte sa Pilipinas nililitis ang tungkol sa Duterte drug war. Pero mabilis pa sa alas 4 na itinanggi ni Senator Bam ang espekulasyon. Hindi raw siya tatakbong Vice President sa 2028. Pero mayroon ilang opisyal di umano ng PDP na ikinukonsidera si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang katandem ni VP Sara. Bagay na ikinagulat ng alkalde. Nagpapasalamat ako sa kanila. Siguro, focus muna natin is turuan muna natin yung ating kapwa Pilipino kung paano mamili ng tamang leader. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Susunod, News 5 exclusive. Dayuhang motorista na inakalang ng hit and run, kinuyog at ninakawan pa. Driver ng pick-up ng dalawang motorista tumilapon sa putikan matapos magsalpukan. At kahit natalo, Pinay tennis star Alex Ayala pinabilib ang world number 4. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kuyog ang inabot ng Pakistani national na nakabangga ng batang babae sa Las Piñas. Sa gitna naman ng komosyon, may mga nagnakaw pa ng wallet ng dayuhan. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Kinuyog at pinagsusuntok ng ilang lalaki ang Pakistani na ito nasakay ng kanyang kotse sa Bernabe Compound sa Las Piñas. Ang iba, pinasok na ang loob ng kotse ng dayuhan at tila hinalughog ang mga gamit nito. May mga lumapit naman para umawat. Dumating na rin ang mga pulis kaya nag-alisan na rin ang mga kumuyog. Sa investigasyon ng Las Piñas Police, bago ang tagpo sa video ay nabangga ng driver ang isang batang babae na nasa gitna ng kalsada. Nagsabi naman daw ang Pakistani na dadalhin niya sa ospital ang bata pero hindi raw siya naintindihan ng mga nakakita. Medyo yung lugar po na yun ay medyo matao. Hindi po niya napansin na may bata na some 4 years old. Batang babae ay nasagasaan niya. Nag-cause ito ng commotion sa mga tao. Akala ng mga tao, itatakbuhan daw niya yung sinagasaan niya. Nang kumalma ang sitwasyon, dinala naman daw ng Pakistani ang bata sa isang private hospital at sinagot ang lahat ng gastusin. Problemado naman ang kinuyog na dayuhan dahil nawawala ang kanyang wallet na naglalaman ng 30,000 piso. Kinuha raw ito ng ilang kawatan na sinamantala ang gulo para magnakaw. Tukoy na raw ng Las Piñas Police ang mga kumuyog sa Pakistani at nakatakdang ipatawag sa barangay. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Patay ang isang rider sa salpukan ng pick-up at dalawang motorsiklo sa Sorsogon City. Sa lakas ng impact, tumilapon ang pick-up driver at mga rider sa putikan. Nag-overtake umano ang pick-up pero nahagip ito ang motor na nasa harapan nito. Nadali rin tuloy ang kasalubong na motorsiklo. Sugatan sa insidente, ang isa pang rider pati na ang driver ng pick-up. Nahulog naman sa bangin ang isang pick-up sa Cayapa, Nueva Vizcaya. Sugatan ang mag-asawang senior citizen na sakay ng pick-up. Wasak ang sasakyan habang nasira rin ang karga nitong motorsiklo.
Ayon sa investigasyon, madilim na raw ang kalsada noon kaya hindi nila napansin ang pakurba na daanan. Nagpapagaling na ngayon ang mga biktima. Tiyak daw na susuportahan ng China ang sino mang kandidato sa 2028 elections na papabor sa kanila pagdating sa issue sa West Philippine Sea. Ayon yan kay Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela. Git naman ng Navy, posible ring gamitin bilang dirty tactic sa eleksyon ng West Philippine Sea para magulo ang mga Pilipino. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Ito ang bagong caricature na ipinresenta ni Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Jay Tariela sa isang event sa Makati kanina. Pero ngayon nakakover na ng smiley face ang mukha ni Chinese President Xi Jinping. May caption pa ito na China versus one Filipino. Pero si Tariela may disclaimer. That caricature is not something that I made. I have to cover the face, otherwise there will be another diplomatic protest. Galing daw ang caricature mula sa isang broadsheet. Matatanda ang naghain ng diplomatic protest ang China matapos gamitin ni Tariela ang umano'y caricature ni Chinese President Xi Jinping sa isa niyang presentation na may nakalagay na why China remains to be bully. Dito na nagsimula ang mainit na sagutan ng ilang opisyal ng bansa at ng Chinese Embassy Manila. Hanggang sa umabot nga yan sa pagpapasa ng isang resolusyon sa Senado na kumukondena sa mga pahayag ng embahada. Sa kabila ng tensyon, sinabi ni Tariela na walang direktibang maghinay-hinay siya sa kanyang mga tirada kontra China. I don't think that there is a challenge in a way that you might think that I'm being asked to tone down or to minimize my media exposure or something. Wala naman ganun. Araw-araw pa rin naman tayo nagkikita-kita. No? Malacanang has the full support of the Transparency Initiative in making the Filipino people aware of what's happening in the West Philippines. Nanindigan din si Tariela na lahat ng impormasyong sinasabi niya tungkol sa West Philippine Sea ay walang labis at walang kulang, taliwas sa akusasyon ng Chinese Embassy. All of us are aware of what's happening. It's very difficult for the Chinese government to alter the public opinion when it comes to the West Philippine Sea. Dito na rin pumasok ang usapin ng halaga ng West Philippine Sea sa 2028 elections. Tiyak na susuportahan daw ng China ang sinumang kandidato na walang balak ipaalam sa taong bayan ang totoong nangyayari sa pinag-aagawang teritoryo. There is any candidate that the Chinese government would be supporting in 2028, of course, that should be somebody who aligns with their own interests, who doesn't really wish to make the Filipinos aware of what's really happening in the West Philippines. Ayon naman sa Philippine Navy, isa ang usapin sa West Philippine Sea sa magagamit bilang dirty tactic sa eleksyon para magulo ang mga Pilipino. It is used to divide us. It is used also to downgrade your military. Is there a West Philippine Sea, ma'am? Yes. Yes, yes. And we should not debate upon it. Bagamat 2 taon pa bago ang 2028 elections, may paalala ang isang eksperto sa mga botante. Pumili ng leader na may paninindigan sa West Philippine Sea. There should never be a soft stance about Philippine national interests. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Natapos na ang kampanya ni Alex Ayala sa Dubai Tennis Championships. Dinomina ni Ayala ang ng world number 4 na si Coco Gauff sa quarterfinals. Final score 6-love, 6-2. 10 consecutive games ang nakuha ng Amerikana na si Gauff bago nakascore si Ayala. Pero hindi na niya kayang nagawang makakomeback at tinapos na ng two-time Grand Slam champion ang laban. Sundang paghahanda ni Alex ang Paribas Open na gaganapin sa California next month. Pinuri pa rin ni Coco si Alex dahil sa fighting spirit ng Pinay at ang lakas ng hatak niya sa fans. I'd like to thank Alex for bringing a new demographic to the sport. I really appreciate I think it's great. I know sometimes it's tough when you're playing against a home crowd, but I think that it's great for the sport. So keep being enthusiastic and keep rooting for your player. Yeah. Susunod, scammer na mga gadget umabot sa 25 million pesos ang nabudol. At 2 MVP ng volleyball magtutuos bukas sa PBL. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang kaalaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Inaresto ang isang notorious na scammer sa Quezon City na bumibili ng mga mamahaling gadgets online gamit ang peking deposit slip. Sa dami ng kanyang nabudol, umabot na sa higit 25 million pesos ang halaga ng kanyang nasamsam. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Hindi na nakapalag ang lalaking yan. Na-corner siya ng mga operatiba ng NBI Cybercrime Division sa isang establishmento sa Quezon City. Timbog ang big-time scammer na umorder ng mga mamahaling laptop, cellphone at tablet mula sa isang sikat na brand. Isinumbong siya sa NBI ng mga hindi mabilang na biktimang distributors at sellers. Ang modus ng sospek, pinipeke ang bank deposit slip para palabasing bayad na siya. Magpapadala siya ng order. Pagkatapos, pag dinemand yung payment, magpapadala siya kunwari ng screenshot ng deposit slip indicating that there was a check already deposited. Dahil nakikita raw ng mga biktima na napaniwalang nakakredit na ang bayad, agad nilang ipapadala ang mga gadget sa itinakdang lugar ng scammer. Now, for some reason, the complainant is able to check at credited na yung payment. Pero in reality, naka-float pa yan kasi magdadaan pa through clearing yung payment. Sa dami ng nabudol ng sospek, lumobo sa 25 million pesos ang kanyang nakubra. Nahuli ang scammer patapos mahulog sa bitag ng mga NBI agent na nagpanggap na reseller at distributor ng mga gadget. Iniimbestigahan pa ng NBI kung may kasabwat pa ang sospek sa panloloko o bahagi siya ng mas malaking grupo. Sa ngayon, nahaharap siya sa kasong estafa at paggamit ng falsified documents and the use of fictitious names. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Dumayo sa Ilagan City ang Alagang Kapatid Foundation para magbigay ng tulong sa mga kapatid nating binaha noong Bagyong Basha. Isa po riyan ang Barangay Ubaldo, Dilaya na nakaranas ng lampas taong baha. Hanggang ngayon nga, bakas pa rin ang pinsala ng Bagyong Basyang sa lugar. Dahil dyan, namahagi tayo ng ayuda at hygiene kits, katuwang ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Philippines. Pahirapan naman ang pagpunta sa kalapit nitong Barangay Abuno. Nasira kasi ang dalawang tulay roon dahil din sa matinding baha. Pero sa huli, nakapagbigay pa rin tayo ng relief packs, pati na gamot mula sa Unilab. Patuloy po ang pagtulong ng Alagang Kapatid Foundation para sa mga kapatid nating nangangailangan. Maghaharap sa PVL for the first time ang dalawa sa pinakamahuhusay na player sa kanilang generasyon na sina Eliza Valdez at Bella Belen. Mangyayari yan sa laban ng Capital One Solar Spikers at Creamline Cool Smashers bukas. Una ng pinuri ni Philippine volleyball phenom Eliza Valdez si Bella. Kasunod yan ang career high na 29 points ni Bella laban sa kontra laban sa Choco Mucho Flying Titans. Sabi naman ni Bella, excited na siyang makaharap ang Creamline na may pinakamaraming championship sa liga. Pangungunahan ni superstar Leo Messi ang pagsisimula sa isa raw sa biggest year Major League Soccer sa United States. Magsisimula ang liga bukas sa laban ng team ni Messi sa Inter Miami at Los Angeles FC South Korean star Son Heung-min. Inasahang mabuboost ang attendance ng liga kasabay ng World Cup this year. Kasama ang USA sa mga host countries kaya dadagsa ang international fans. Sa kabila naman yan, wala namang confirmation si Messi kung maglalaro pa ba siya ngayon sa para sa Argentina na sila ang defending champions ng World Cup. At yan muna ang latest sa Frontline Sports. Ako po si Michael Verkumaling, your sports bro. Susunod, isang opisyal sa Taiwan nasukahan ng kanilang presidente sa gitna ng isang speech.
paputok para sa Chinese New Year. Aksidenteng pumasok at pumutok sa loob ng bahay. At batikang aktor na si David Brodette. May tampo kay Pangulong Bongbong Marcos? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Pasintabi po sa mga kapatid natin, natalsikan ng suka si Taiwanese President Lai Ching-te sa dinaluhan niyang Lunar New Year event. 大家，我们现场所有的议员一样都要当选。 Katabi kasi ni President Lai ang temple chairman na biglang sumuka. Tumalsik pa nga yan sa hoodie na suot ng kanilang Pangulo. Agad na pumunta sa likod ang nagsukang temple chairman. Dahil sa eksena, bahagyang natigil ang seremonya. Ayon sa report, posibleng may nakakahawang sakit sa norovirus ang temple chairman. Sintomas ito ng madalas na pagsusuka. Sa ngayon, maayos na ang lagay ng nagsukang opisyal. Dumiretso sa loob ng bahay ang sinindahang paputok ng isang pamilya sa kanilang garden sa China. Mabuti na lamang walang nasaktan. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Ang exciting sanang pagpapalipad ng fireworks na uwi sa disgrasya. Nagsa-celebrate ng Chinese New Year ang pamilya na ito sa garden ng kanilang bahay sa China. Pero hindi nila inasahang lilipad sa loob ng kanilang bahay ang paputok. Sa isa pang kuha ng CCTV, sa pulang pagsabog ng paputok sa sala ng bahay. Napatakbo tuloy sa loob ang padre de pamilya. Sinundan siya ng kanyang anak. Mabuti na lang, hindi nagdulot ng sunog sa bahay ang paputok. Wala ring nasaktan. Lesson learned sa pamilya na medyo lumayo-layo sa kanilang bahay kapag magpapaputok. Mas importante raw ang kanilang kaligtasan. Swerte raw ang gusto nilang pumasok sa kanilang bahay at hindi paputok na posibleng maging mitya ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Alam niyo ba na pwedeng mauwi sa stroke at atake sa puso ang malakas na hilik? Posibleng sintomas daw kasi ito ng isang kondisyon kung saan humihinto ang paghinga habang natutulog. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Dumadagundong na hilik ang pumupuyat at nagpapasakit sa ulo ni Odette Darias. Ang tindi raw kasi talagang humilik ng 19 years old niyang anak na si Neil. At saka hindi sobrang lakas ho talaga. Kaya minsan naiirita din ako. Ginigising ko siya. Kung i-rate natin 1 to 10, 10 siya. Alam mo, naka-mic yung hilik niya. Papasok pa nga lang daw ng kwarto si Odette, rinig na ang hilik ni Neil. Siya himbing na himbing ang sap-sap ng tulog niya. Kaya ako hindi makatulog. Minsan nga inahampas din siya ng kapatid niya, nung ate niya, yung katabi ko. Kasi nga sobrang lakas eh. Parang kinakapos siya ng hininga. Parang hinagahabol ng hininga. Ginigising ko din siya. Kasi natatakot ako eh. Baka mamaya kung ano mangyayari sa kanya. Depensa naman ni Neil. Parang pagod na rin po. Tapos mamalengke po ako tapos tinda. At tinda sa umaga, tapos pagtapos magtinda, mamalengke. Tapos pagod din ka, tinutulog ko na ng laki pag... Pero mga kapatid, hindi naman dapat yan minamaliit dahil ang malakas na hilik ay posibleng senyales ng kondisyon na kung tawagin ay obstructive sleep apnea. Kondisyon yan na paghinto sa paghinga habang natutulog dahil may nakabara o hadlang sa airways o daluyan ng hangin. Ayon sa mga eksperto, high risk o mataas ang tsansang magka-sleep apnea yung mga obese at overweight, habang sa mga bata, yung malalaki raw ang tonsils. Ang obesity kasi may cause additional fats, especially pag obese ka, more likely medyo shorter ang neck mo, mas maraming fats deposits.
Bukod sa malakas na paghilik, kabilang sa mga sintomas ng sleep apnea ang paghabol ng hinga habang natutulog at pagiging antukin sa umaga. Normal naman daw ang paghilik, ibang usapan nga lang kung Parang choking, yan, sinasabi ng mga pasyente. Parang nachuchok yung anak ko, parang hindi humihinga. dahil kapag nabibilao ka na, what's wrong? May nagbabara. Pag nakaramdam niyan, mahalaga raw na magpatingin sa mga ear, nose and throat o ENT doctors at mga sleep specialists. Pwede kasing magdulot ng komplikasyon at iba pang sakit ang sleep apnea. Ang malala, pwede kayong ma-stroke o di kaya i-atakihin sa puso. Nagagamot naman ang sleep apnea. Pwedeng sa pamamagitan ng surgery o di kaya pagsusuot ng instrumento gaya ng Continuous Positive Airway Pressure o CPAP machine, depende sa pangangailangan ng pasyente. Pero prevention is always better than cure. Kaya gaya ng paulit-ulit na paalala ng mga doktor, magkaroon ng healthy lifestyle. Lifestyle modification. Dapat, kung medyo malaki ka, dapat mag-diet ka. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Susunod, US President Donald Trump, pinalalabas ang mga impormasyon ng gobyerno tungkol sa mga alien. At abangan stars ng Para sa Isa't Isa, makiki-Frontline Live maya-maya lang. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Iniutos ni US President Donald Trump ang paglalabas ng mga dokumento ng gobyerno tungkol sa mga alien o yung mga unidentified flying objects o UFO. Sa isang social media post, sinabi ni Trump na ipapalabas niya sa Pentagon at iba pang ahensya ang mga impormasyon dahil isa na raw itong importanteng usapin. Bago yan, inakusahan ni Trump si dating US President Barack Obama na naglabas daw ng classified information tungkol sa mga alien sa isang interview. Kasunod yan ang payag nga ni Obama sa isang podcast na naniniwala siyang meron nga mga alien. Wala pang sagot si Obama sa alegasyon ni Trump. So aliens are real? Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, napaiyak ng husto ang batikang character actor na si Dave Brodette nang maalala ang tampo niya sa mga kaibigan. Kabilang na nga po si Pangulong Bongbong Marcos. Sa programang Julius Babaw Unplugged, sinabi po ni Dave na minsan raw lumapit para humingi ng tulong ang kanyang kapatid sa Pangulo. Hiningin pa nga raw ang detalye kung saan pwedeng ipadala ang tulong sa kanya. Pero nabigo po si Dave dahil wala namang dumating. Si Dave ay isa sa mga iconic kontrabida noong dekada 80. Balikan ang makulay na buhay ni Dave Brodette sa Julius Babaw Unplugged sa YouTube na napapanood din po tuwing linggo sa TV5. Isang dating atleta, aktor, writer at direktor at ang kanyang mensahe para sa lahat. Help others. Do it. Give it. Ito pa nga, from Japan to South Korea. Dadalhin po namin kayo mga kapatid sa Vietnam this 2026. Hulayan na natin ang mga drawing yung travel plans. Join na sa Tara Na sa Saya Vietnam Edition. Para makasali, mag-record lang ng 1-minute video kasama ang iyong kapatrip o yung paborito mong travel buddy. Siyempre, dapat ilaban mo sa video kung bakit deserve mong manalo. At para po sa mga dagdag na detalye, bisitahin lamang po ang aming website na naka-flash sa inyong mga screen. Tara na sa Saya, mga kapatid! At eto pa nga, may espesyal po tayong mga bisita ngayong gabi. Let's welcome the cast of Para sa Isa't Isa, Chris Xaviaje, Paulo Angeles, and Zia Vigor. Hello! Welcome sa Frontline Pilipinas.
Pilipinas. Kamusta having kayo? Doing very good. Ang sisipag, sabi ko nga, umidlip na ba sila? Oo. Kasi kasama ko din sila kaninang tanghali. Yes. Ayan. We did. Anong pakiramdam? Matatapos na. Kaya nga, dito po kayo nag-promote ng una. Yes. Very emotional, syempre. Pero I'm sure magugustuhan ng audiences namin yung magiging ending nitong series. Makikita yung growth ng each character. And maraming, di lang siya about romance yung magiging ending. It's also the healing of each character, forgiveness, and mixed emotions. So sana magustuhan ng mga audience how this series will end. Grabe. Krisha, ikaw naman, anong feeling? Fulfilling. For me, yes. Si Paolo naman. Ako naman, happy, of course. Natapos natin yung serye, di ba? Natapos natin ng maayos, natapos natin maganda, natapos natin safe ang lahat. Yun, buo tayo and maganda ang finale. So, thankful ako sa lahat. And excited ako sa magiging reaction ng mga tao sa ending ng bawat characters. Nakakalungkot kasi finale na. Diba? Wala na bang kasunod yan? Baka may, ano ba yan? Parang Book part 2, book 2, something. Sana po, di ba? Sana Manifest po. natin. Oo, po. At ngayon nga, na nasa finale episode na, ang para sa isa't isa, ano yung masasabi niyong pinaka natutunan nyo na lesson sa, Diyos ko, kababata pa ng mga ito. Pero si Pao, siguro, marami na natutunan na to sa about love. Anong natutunan nyo? Doon sa storya ni na Erin, tama ba ako? Yes, And Zion. Well, ang love story ni Erin and Zion reminds us to not get stuck in the past and not to overthink the future and stay in the present lang. Ito naman, para kay Zia, ano ang pinaka-memorable scene para sa'yo? Siguro po nung nasa school kami kasi may pasok po yung mga students nun. So, nakapaligid yung mga students and para siyang naging theater. Hindi na siya naging taping kasi may reaction yung mga audiences. And kada may mga nakakakilig na ginagawa, nagsisigawan sila. So, siguro that's very memorable for me. Wow. Ikaw naman, Paolo, anong pinaka-mamimiss mo sa set nyo ng para sa isa't isa? Siguro po mamimiss kong magalit. Lagi po ako galit sa sine. Then, syempre yung mga staff po, mga co-artist ko. And syempre si Daryl, si Daryl, di ba? Lahat po, syempre, lahat mamimiss ko. Sila Direk Easy, sila Jerome, Yan, si Jerome Ponce, no? Kamusta katrabaho si Jerome? Kasi matagal na rin kami nagkatrabaho before. We're very comfortable with each other and very professional and also sinusuportahan niya ako sa mga emotional scenes din. We support each other on set. That's good. May maganda kayong chemistry, no? Thank you. Imbitahan mo na ang ating mga kapatid para mapanood ang finale ninyo. Yes, mga kapatid, dumating na ang pinakahihintay na pagwawakas ng para sa isa't isa. Ang huling kabanatang magpapatunay na ang tunay na pag-ibig, kahit ilang beses subukin ng panahon, ay laging babalik sa tamang puso. Isang kwentong nagpaiyak, nagpakilig, at nagpaalala sa ating lahat na may mga pagmamahalang tunay na itinadhana. Huwag palampasin ang nakakaantig na pagtatapos na tiyak na mag-iiwan ng marka sa inyong mga puso. Tutok na bukas, February 21, 6 p.m. sa TV5 para sa finale ng Para sa Isa't Isa. May catch-up airing din 9 p.m. sa Sari Sari Channel. Vote your vibe. Vibe din! Vibe din, yes! Bilang vibe dyan. Congratulations sa inyo! Thank you. Abangan niyo ulit kami sa Lunes dito po sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.